Kapit Mawel. Pangatlo ay correspondence na tunog ng RH, GYL, NULL at RLD. Pang-apat ay tunog ng F at V sa wika sa Pilipinas. At ang panglima ay pag-aaral tungkol sa gramatika at wikang isinain. Susunod ay si Frank Blake. Meron siyang 15 artikulo tungkol sa mga wika sa Pilipinas mula 1911 hanggang 1950. Ito si Frank Blake. May ilalagay din ako dyan kung sino si Frank Blake. Meron siyang pitong tungkol sa wikang Tagalog na kinagurian siya may pinakamahalagang kontribusyon sa linguistika sa Pilipinas. Ano nga ba siya? Siya ay tinaguriang may pinakamahalagang kontribusyon sa linguistika sa Pilipinas. Magaling. Susunod naman ay sila. Meron pa tayong mga hasang mga daluhan na sa gawa ng pag-aaral sa mga wika sa Pilipinas. Susunod ay si Leonard Bloomfield. Siya ay gumawa ng pagsusuri sa wikang Tagalog at tinaguriang siya ang may pinakamagaling na naisagawang pag-aaral sa anumang wika sa Pilipinas. Malaki rin ang ambag na sa pag-aaral sa morpolohiya at syntax. Ano nga siya ulit? Siya ang may pinakamagaling na naisagawang pag-aaral sa anumang wika sa Pilipinas. Susunod ay si John U. Wolf. Ito si John U. Wolf. Siya ay gumawa ng pag-aaral tungkol sa morpolohiya at syntax ng Cebuano sa librong pedagogical at diksyonaryo ng Cebuano Visayan para sa ating mga Cebuano. At ang susunod ay si David Zort. Ito si David Zort. Siya ang gumawa ng klasifikasyon sa wikang Bisaya at gumawa ng reconstruction sa mga ito. Si John Newell at si David Zort ang ating pambato sa paggawa ng mga disyonaryo, mga pedagogical pag-aaral para sa ating mga Cebuano. Ang mga tao ito na nagsagawa ng pag-aaral ay may malaking ambag sa pagka-scientificong pag-aaral sa wika. Ngayon ay ating talakay ang mga Pilipino. Isang malaking pagkakataon sa mga Pilipino bilang scholar na makapag-aral sa ibang bansa, lalo na sa larangan ng wika. Ngunit, mas lumakas ng pag-aaral sa wika ng maitatag ang SIL. Ano nga ba ang SIL? Summer Institute Languages ay isang organisasyon kung saan pinag-aaralan mabuti, inidokumento ang wika. Meron tayo dito mga Pilipinong nagsagawa ng pag-aaral sa mga pag-aaral na sinagawa ng mga Pilipino. Una ay si Cecilio Lopez. Siya ang ama ng linguistika sa Pilipinas. Bakit nga ba siya tinaguri ang ama ng wika sa Pilipinas? Dahil ay siya lamang ang may pinakaunang siya ang naging pinakaunang linguistang Pilipino. Ano nga ba ang kanyang mga pag-aaral? Simulat niya noong 1940 ang gramatikang Tagalog. May 30 pag-aaral at tungkol sa morpolohiya, syntax at mga wika sa Pilipinas. Pinalakayan niya lexicon sa Tagalog at Malay. Susunod ay si Ernesto Constantino. Sino nga ba si Ernesto Constantino? Si Ernesto Constantino ay gumawa ng 3 pag-aaral. Sentence pattern of the 10 major Philippine languages, the sentence pattern of 26 Philippine languages,
languages, Tagalog and other major languages of the Philippines. Ano nga bang ibig sabihin ng tatlong ito? Sentence pattern of the 10 major Philippine languages ay tinalakay niya ang uri ng mga pangusap, estruktura at mga transformasyon nito. 26 Philippine languages, the sentence pattern of the 26 Philippine languages ay tinalakay niya ang sa sentence pattern of the 10 major Philippine languages ay naghahambing ito ng mga estruktura ng mga pangusap. Samantalang ang the sentence pattern of the 26 Philippine languages, dito niya tinalakay ang mga uri ng mga pangusap, mga estruktura at mga transformasyon. At ang panghuli ay Tagalog and other major languages of the Philippines. Ito ay description ng mga naisigawang pag-aaral. Ngayon, tumakot tayo sa susunod. Meron na tayong mga dalawang kulturang nasa gawa ng pag-aaral. Si Consuelo J. Paz. Si Consuelo J. Paz ay isang babae. Ang kapangyarihan ng mga babae, siya ay sumulat ng description at evaluation sa mga naunang pag-aaral sa Pilipinas. At ang kanyang isinulat ay ang A Reconstruction of Proto-Philippines Phonemes and Morpheme. At susunod ay si Fe Otanes. Naging katuwang siya ni Paul Structure sa pagsulat ng gramatika ng wikang Tagalog. Wala akong matagpuan kahit anumang larawan o litrato ni Fe Otanes dahil mas gusto niyang pangalan niya lang ang inilagay. Nagawa ako ng pagsaliksik at karamihan ay pangalan niya lang ang kanyang nilalagay sa kanyang mga libro. Sa pinakaunang pahina ng kanyang libro at sa mga cover page. Ulit ay si Chudoro Riazon, gumawa ng pag-aaral sa phonolohiya at syntax, gumawa rin siya ng klasifikasyon sa mga wika sa Pilipinas at pinagtuunan niya rin ng pansin ang development ng pambansang wika at mga pagplano nito. At yan lang lamang lahat ang ating inalakay. Meron mga katanungan? Sino may katanungan? Wala na? At ngayon ako ay may katanungan sa inyo. Walang tama o maling sagot. Gusto ko lamang malaman ang inyong mga opinion. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan at wika? Ginoo, maraming salamat. At ang panghuli natin, pangalawang panghuli, paano nakatulong ang dalubhasang linguista sa pagbuo ng mga gramatika na teorya? Binibini? Magaling? Maraming salamat sa inyong dalawa sa inyong kooperasyon. Ngayon ay ang mga taong ito ay pinayaman nila ang linguistika sa pag-aaral ng estruktura at pag-unlad at pag-aangkop ng wika sa kanilang makakaya at sa kontekstong kanilang kayang bigyan ng diin. Kaya kung wala tayong wika, kung hindi sila nagsagawa ng pag-aaral, wala tayong pag-aaral ng gano'n, wala akong masasabing wika ngayon. Hindi tayo matututong bigkasin ang mga wika, ano nga ba ang mga iba't ibang pag-aaral, katulad ng morphologiya at mga syntax. Sila ang nagsagawa ng pag-aaral upang tayo ngayon sa mga taong nasa kasalukuyan ay para meron tayong pag-aralan. Ngayon, sa iyong performance task, gagawa kayo ng scrapbook, maggrupo kayo ng 5 tao at pwede kayo pumili kung sino ang inyong gustong kagrupo. At ngayon, idokumento nyo ang inyong pagsagawa ng scrapbook at ilagay sa huling pahina ang mga pictures upang makita ko kung sino talaga ang tumulong at may papel ba na ginampanan ang lahat. Kayo ay gagawa ng ilalagay nyo ang mga litrato ng mga
dalubhasang mga dayuhan ng Pilipino na nagawa ng pag-aaral. Kailang pinag-aralan. Kailang pinag-aralan, pero tayong criteria dito. Kalidad na nilalaman, 30 puntos. Kreatibidad at disenyo, 30 puntos. Organisasyon, 20 puntos. Presentasyon, 10 puntos. Pakipagtulungan, 10 puntos. Nagkakabuo ang 100 puntos. Para yan sa inyong performance task. At ngayon dapat na meron akong makitang mga larawan upang makita ko kung sino talaga ang tumulong. At sa inyong takdang aralin, magsaliksik ko anong gramatikang Filipino at kung sino si Lydia Gonzalez Garcia. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyo. At maya-maya magkakaroon tayo tatalakayan. Pagtatalakay ay pagtataya. Kung pagtataya na aking lamang isasabi. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at pag-take notes din. Maraming salamat. Numako tayo sa pagtataya. Panuto, ibigay ang tamang sagot. Number 1. Ang unang sumakop sa Pilipinas. Number 2. Ama ng linguistika sa Pilipinas. Number 3. Sa anong panahon nagsimula ang siyentipikong pag-aaral ng wika? Number 4. Gumawa ng pag-aaral tungkol sa morpolohiya. Number 5. Lumakas ang pag-aaral ng mga wika sa Pilipinas noong naitatag ang. Number 6. Gumawa ng 6 na artikulo tungkol sa mga salitang ugat na binubuo ng isang pantig lamang. Number 7. Ang naging unang publikasyon. Number 8. Tinaguriang siya ang may pinakamagaling na naisagawang pag-aaral sa anumang wika sa Pilipinas. Number 9. Tumutukoy sa makaagham na pag-aaral sa wika. Number 10. Sumulat ng gramatika at diksyonaryo ng Iloco. Ang lahat ng mga tanong dito ay matatagpuan sa ating tinalakay. Maraming salamat.